Mga kapuso, gusto lang naman makamura sa bibilhing gamot para sa misis ang dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Pero ang karaniwang 2 linggo lamang sanang overseas delivery, inabot ng siyam-siyam. Ang problemang yan, aming pinaaksyonan. Na-diagnose na may congenital heart disease at severe pulmonary hypertension Pebrero ngayong taon ang kinakasama ni Jims. Para makamura sa gamot, nagdesisyon silang bumili sa ibang bansa. Wala naman daw naging problema noong una pero ang in-order nilang mga gamot nitong Agosto. Naasahan po namin yung gamot na darating mga 2 weeks pagkatapos po namin in-order. Pero hindi po dumating. Ang lumalabas po kasi doon sa tracking, na-hold daw po sa Bureau of Customs. Naipasa na raw ng pamilya ang lahat ng mga kailangan dokumento sa BOC. Lahat po ng mga requirements na kailangang isubmit, kagaya po ng clinical abstract, yung mga quotation po ng gamot, tas yung result po ng hemodynamics. Hindi po sila nagre-reply. Habang tumatagal ang kanilang paghihintay, mas lumalala rin ang kondisyon ng kinakasama ni Jims. Yung sa patient po, nahihirapan po siya. Nakikita po namin na parang hirap po siyang huminga, sir. Tapos kailangan na po niya mag-oxygen ng 24 hours. Kung na-submit po namin yung mga requirements, sana naman po mai-comply po nila agad yung mga mai-send po nila yung mga gamot. Ang naturang inaing, agad na itinulog ng inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno. Ipinaliwanag ng Bureau of Customs ang prosesong kailangan daanan ng mga dumarating na parcel sa bansa. Ang kanyang parcel po ay naglalaman ng mga regulated drugs under Food and Drug Administration po. At sangayon po sa BOC FDA Joint Circular Number 1 po, ang mga regulated drugs po ay nangangailangan po kasi ng doctor's prescription upang ma-process po at ma-release sa ating Bureau of Customs. Kasama po ng resibo o proof of payment kanisunod po sa Section 701 ng CMTA upang ma-determine po kung ang kabuuang halaga po ng pinadala ay taxable o hindi. Nagkaroon naman ng delay sa koordinasyon ng kanilang ahensya sa Philippine Postal Corporation o PhilPost. Aming opisina po yung humihingi po ng paumanhin sa nangyari po na to. Nagkataon din po ng mga panahon po na yun, yung pong nagkasunod-sunod po, yung work suspension po, tapos yung holiday po natin, nagkasunod-sunod po, tapos yung nagkaroon din po ng kakulangan ng tao yung PhilPost. Makaraang ma-verify ng BOC ang mga dokumentong naipasa ni Jims. Natanggap na nila ang mga gamot nitong unang linggo ng Oktubre. Nagpapasalamat po kami kay Sir Emil Sumangil po dahil sa agarang aksyon po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Ilang araw ng usap-usapan online kung paano tila nalusaw umano ang mata ng Bagyong Uwan nang tumama sa Sierra Madre. Sabi ng mga eksperto, landfall ang nagpapahina sa isang bagyo pero may epekto pa rin ang mga bundok. Sabi naman ng isang grupo, makakatulong yan kontra baha kung hindi kalbo. Ang estado ng mga gubat ng Sierra Madre sa pagtutok ni Chino Gaston. Hindi na iwasan ang pananalasa ng Bagyong Uwan sa North Luzon. Pero paniwala ng marami, mas marami pa ang nawalang buhay, bahay at kabuhayan kung wala ang mga kabundukan sa Luzon, partikular ang bulubundukin ng Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo, basta iingatan nyo din ako. May mga nag-post pa sa social media na tila ba diwata ang Sierra Madre. Mga nagpunto pang tila nalusaw ang mata ng Bagyong Uwan nang tumama sa Sierra Madre batay sa satellite image nito. Pero pinahihina nga ba talaga ng mga bundok ang isang bagyo? Medyo tama raw ang pananaw na yan ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpapahina talaga anila ng bagyo ay ang pagtama nito sa kalupaan o landfall. Regarding naman dun sa structure ng bagyo, kung saan napapansin nga po ng iba, buong buo yung mata niya dito sa may Philippine Sea. Pero pagtama dito sa kalupaan ng Sierra Madre, nabasag yung kanyang sirkulasyon. Definitely, may effect din po yung matataas na mga lugar, yung mga mountainous areas,
ng Sierra Madre, ng Caraballo and Cordillera Mountain regions dito po sa structure or itsura ng isang bagyo. Kaya madalas hindi na natin nakikita yung ikot or yung sentro or mata ng bagyo kapag tumama na ito sa kalupaan. Sa ginawang simulation ng mga atmospheric scientists ng UP, may bundok man o wala ang Luzon, halos pareho lang ang paghina ng bagyo kapag nakarating na sa lupa. Ayon sa kanya, lumalakas kasi talaga ang bagyo sa dagat dahil sa nag-e-evaporate na tubig. We simulated 40 plus na bagyo na dumaan sa Luzon. So ginawa namin is doon sa isang simulation, nandyan si Sierra Madre. Another simulation, natin namin si Sierra Madre. So ang tanong ngayon ay kung malakas yung effect ni Sierra Madre, so ibig sabihin, doon sa flattened, hindi gaano hihina yung bagyo. Doon sa nandiyan si Sierra Madre, hihina yung bagyo. And it turns out na medyo same lang yung paghina ng bagyo. Hindi man ganoon galaki ang epekto sa mismong pagpapahina ng bagyo, malaking tulong naman ito sa pagsalo ng ulang ibinubuhos ng bagyo kung hindi pa kalbo ang mga gubat nito. Ay the Save Sierra Madre Network Alliance, kung sira na ang mga gubat, mas malaki ang tsansa ng pagguho ng lupa at tuloy-tuloy na dadaloy ang ulang magpapabaha sa kapatagan. At bagaman nakakatuwaan nila ang mga meme at content na nagdidiin sa papel ng Sierra Madre, sana nila hindi lang sa social media ang mga hakbang para protektahan ang Sierra Madre. Kalat-kalat yung iba't ibang mga quarrying companies, nickel companies, mga mining companies. Actually, doon sa Nueva Vizcaya nga ay merong nakakuha ang permit ng isang mining corporation. The same way ay yung ongoing na pagtatayo ngayon ng Kaliwa Dam na talagang malawakan na tinututulan ito ng mga partners namin, mga katutubo. Gusto namin sa organization na mag-translate yung creativity sa social media into warm bodies na naglalobby sa DNR, nagko-community organizing, nagsasama-sama para mag-tree planting. Mas tingin ko yun yung challenge doon sa marami mga netizens. Sa datos ng GMA News Research, patuloy na lumiliit ang kagubatan ng Sierra Madre na napapaloob sa 10 lalawigan ng Luzon. Ang mahigit 1,800,000 hektarya nitong gubat noong 2003 na bawasan na ng mahigit 130 hektarya batay sa survey noong 2020. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis na pagkalbo, posible umanong mga lahati ang kagubatan sa Sierra Madre sa taong 2031. At sa 2075, tinatayang 1/4 o 25% na ng kagubatan ang matatapyas. Sa taong 2030, tinatayang kasing lawak ng Metro Manila ang makakalbong kagubatan. Nangunguna sa pinakamalaking porsyento ng nabawas na gubat ang mga lalawigan ng Rizal, Nueva Ecija at Cagayan. Sinisika pa naming makuna ng bahayag ang DENR. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Justice and Human Rights Committee ang panukalang batas para sa pagbuo ng Independent People's Commission. Ayon sa chairman nitong si Senador Kiko Pangilinan, mas may pangil ang IPC na layong pumalit sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Magkakaroon daw ito ng kapangyarihang magpadala ng subpoena, makapag-freeze ng asset, magbusisi ng mga record ng bangko at kontrata, makapag-kumpiska at makapag-contempt. Target ng Senado na pagdebatihan ng panukala bukas at maipasa ang kanilang bersyon bago matapos ang taon. Nagrekomenda na ng abogado si Vice President Sara Duterte para kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng posibilidad na ipaaresto siya ng ICC. May puna rin ang bise sa takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman Romulia patungkol sa ICC warrant, ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer
na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mga balitang maaaring ipaaresto si De La Rosa dahil sa naging papel nito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ang pangalawang Pangulo matapos dumalaw sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Himamaylan, Negros Occidental kung saan halos 100,000 residente ang naapektuhan. Dito, kanya ring binatikos ang takbo na investigasyon sa mga flood control projects. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot. Puro lang investigasyon. Bukod sa Himamaylan City, pumunta rin ang Vice Presidente upang magdala ng tulong sa Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City at sa Bacolod City. Kabudlay gani, sir. Kabudlay gani kasi tubi ang diferensya. Sobra ganyan experience nga ano. First time pa lang nato nga nagamo bala sinaw. Pagpuli namon sa balay amon pertan sa kusina wasak na. Kaso ng patisyo namon pagkadto sa kusina wasak naman. Sa guro ng tubig, bala sa pressure, guro ng tubig nga porte kadasig. Kasama sa pinoproblema ng mga residente partikular sa Himamaylan ang supply ng tubig. Kadako nga isyo, no? Subong gina-rush namon kay may do water filtration machine, no? Nga sa patindog namon sa among Regional Evacuation Center. Kailangan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya. Sa ngayon, water rationing lang muna ang pansamantalang solusyon ng LGU. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 oras. Kung hindi tapos, hindi umano talaga na itayo ang ilang flood control project sa Davao City at Davao Occidental ayon kay Congressman Terry Ridon. Kakausapin niya ang ICI para maisama yan sa kanilang investigasyon. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, February 2025, dapat sinimulan ang pagtatayo ng flood control structure sa Barangay Kinangan, Malita, Davao Occidental. Mukhang ito rin daw ang lugar na inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon na may ghost project mula pa noong 2021. This is a typically new project. Ito po ay Feb 2025 project, pero ito nga po, this has been looked into and nakita na wala pa rin pong nagagawang proyekto rito. Ito rin po yung area na nagrereklamo ho si Secretary Dizon kung saan po meron po mga proyekto na parang mga ghost projects. Nagpakita rin si Ridon ng mga litrato ng mga tinatawag na problematic projects o yung incomplete, unconstructed, at poorly situated projects na nasa Davao Occidental at Davao City mula pa noong 2021 hanggang 2023. I think very clear po na there's every reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Ayon kay House Infracom Co-Chair Terry Ridon, kakausapin niya ang Independent Commission on Infrastructure para ang mga proyektong ito ay maisama sa investigasyon nito. Balak din daw niyang ibigay ang mga proyektong ito sa Ombudsman. Sa tanggapin namin yan, no? And it will be part of our investigation and our review. So we would welcome any information with regard to our mandate, which is to investigate anomalous flood control projects at the same time other infrastructure projects. Sa ngayon, patuloy ang deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization sa mga panukalang batas para sa pagbuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na magbibigay ng mas marami at mas matibay na kapangyarihan sa Independent Commission on Infrastructure. Pangako naman ng Speaker ng Kamara, malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn
this December. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Nakisabay na rin sa Opalite dance craze na Kapuso Primetime King and Queen, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Comment pa ng fans sa visuals ng couple, tila aging like fine wine ang dalawa. Winelcome ni starstruck alumni Vanessa Del Moral ang kanyang baby boy. Inabot man daw ng 12 hours ang kanyang pagle-labor, worth it naman ang lahat ng hirap. Nagkaisa ang GMA Network at Little Art Foundation para magpasaya ng pediatric patients sa ginanap na Art Gap Gives Back event. Kasama sa pagbibigay saya ang ilang sparkle artist na nakiisa rin sa activities gaya ng art therapy. Opisyal nang magbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo ng Senado. October 6 nang magbitiw si Lacson bilang committee chairperson matapos magpahayag ng di pagsang-ayon ang ilang senador sa takbo ng investigasyon ng mga flood control project. Ang pagdinig dyan ay itutuloy na sa Biyernes. Iimbitahan umano at pahihintulutan dumalo si dating Congressman Zaldico kahit online sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, ang 17 congressman na pinangalanan ng mga diskaya at si Congressman Eric Yap na dating House Appropriations Committee Chairman. Panawagan ni dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon, pakikipagtulungan ng lahat para sa paglutas ng mga problema sa buong mundo. Sa kanyang talumpati sa Asian Forum on Enterprise for Society, binigyan din ni Ban ang kahalagahan ng climate justice na dapat, anyay, ipinatutupad din sa Pilipinas. Naniniwala si Ban na mahalagang maging global citizens ang lahat at magkaisa, lalo't kinakaharap ng buong mundo ang iba't ibang krisis. Kaya, sabi ni Ban, dapat magtulungan ang mga pinuno ng gobyerno, mga business leader at mga mamamayan. Fresh from her US trip, napareminisce muna si Barbie Fortesa sa kanyang sparkling moments bagong 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center. Isa si Barbie sa makiki-celebrate dyan this coming Saturday. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mahigit 1.5 dekada, kasama na ni Barbie Fortesa ang Sparkle GMA Artist Center. Karamihan ng kanyang mga desisyon sa buhay, mapa-career man o personal, kasama at kasangga niya ang Sparkle. Nasaksihan din ng artist management arm ng Kapuso Network ang pag-usbong ni Barbie from a budding teen artist to being the Kapuso drama princess that she is now. At hindi raw malilimot ni Barbie ang kanyang sparkle moments. I am very grateful to say that na marami akong sparkling moments with Sparkle. Number 1 na dyan, syempre, Maria Clara at Ibarra, dahil yun talaga ang naging umpisa ng maraming blessings and nasundan syempre ng magaganda pang proyekto, pelikula, Pulang Araw, Beauty Empire, nagkaroon ng P77, saka Kontrabida Academy. At ngayong nagse-celebrate ng 30-year anniversary ang Sparkle, isa si Barbie sa maraming stars na makikisaya sa Sparkle 30, isang show na gaganapin sa Sabado, November 15 sa MOA Sky Amphitheater. Lahat kami, we're very excited dahil isa siyang napakalaking event to celebrate Sparkle. So, ang saya kasi talagang lahat ng Sparkle artists nandun and lahat din syempre ng supporters ng lahat ng artista looking forward sa gabing yun. Kababalik lang ni Barbie mula sa kanyang US trip kung saan binisita niya ang kanyang kapatid. From her IG-worthy photos sa Chicago hanggang doon ay game na game ding lumahok sa isang fun run si Barbie. Nag-share din siya ng unforgettable moments from the past month. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sarado ang ilang kalsada sa Nueva Vizcaya dahil sa mga landslide dulot ng bagyong Uwan. At live mula roon, nakatutok si Rafi Tima. Rafi.
Vicky, narito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road kung saan hanggang ngayon nga ay sarado pa rin itong kalsadang ito. Shortcut sana ito mula dito sa Santa Fe papunta sa direksyon ng Pangasinan. Pero ngayon nga ay sarado ito dahil sa mga landslide na katulad nito. Napakalaki na itong landslide nito. At series ito ng mga landslide. Isa lamang ito sa ating mga nadaanan. Pero pwede lang dumaan dito ay mga motor. Pero mga 2 kilometro mula rito ay talagang cut off na raw yung kalsada at medyo matatagalan bago ito mabubuksan. Kung kaya sa mga gusto magtungo sa direksyon ng Santa Fe o kay dadaan ng Dalton Pass, kailangan nyo nang dumaan sa Maharlika Highway. Ito yung talagang major na thoroughfare na marami ring traffic ng mga malalaking truck. Kaya ito dapat yung pinakamabilis na daan at ito yung dinadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Pero ngayon nga po ay sarado na itong kalsadang ito at hindi pa tiyak kung kailan ito mabubuksan dahil sa malalaking mga guho na katulad nito. At makikita pa may mga lalaking bato, tipak ng bato na nandito pa rin na nakaharang sa kalsada. Ang abiso pa rin ng mga otoridad dito, motor lamang ang pwedeng dumaan dito. Pero again, 3 kilometro mula dito sa aking kinaroroonan, dito sa may barangay Burarak, ay talagang cut off na, hindi na madadaanan ng mga sasakyan ang kalsadang ito. Yan pa rin ang latest mula dito sa Nueva Vizcaya, Santa Fe Road. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Buhay pa pero inaanod na at napapalitan ng galit ang bukang bibig noon na pagiging matatag o resilient ng mga Pinoy. Sa gitna yan ng mga sakunang pwede sanang napigil ng mga proyekto kung walang kurakot. Nakatutok si Mark Salazar. Nakasanayan na ng mga taga Rojas District, Quezon City ang malubog sa baha. 3 beses pa nga kada taon sa mga nakausap ko rito sa Gumamela Street ng distrito. Sinisisi nila yan sa maling flood mitigation project na ito na nagpalala raw sa kanilang sitwasyon. Kasi po nung time, wala akong harang yan, mabilis lang umagos ng tubig. Eh ngayon, magmula nung sinabing sarahan yan, ayun ang tubig. Hindi na makalabas. Eh, mas matindi naman po ng baha. Imbis na panagutin ang maling flood control project, natutunan na lang ng komunidad na ito kung paano mamuhay sa baha. Kailangan lang may bangka sa bawat isang grupo ng bahayan. Permanente na rin itong lubid nila sa mga poste para may kakapitan habang nag-evacuate sa rumaragas ang baha. At ang kanilang warning system gamit ang malalaking megaphone sa bawat kanto. Sanay na po kami. Awa naman ng Diyos, lahat ng kapitbahay namin dito, tulong-tulong. Wala naman hindi Pag dumating na yung rescue, yung mga amphibian boat, dinadala na sa school o dyan sa simbahan. Matagal na sa kasaysayan ng Pilipino ang resiliency o pagiging matatag ayon sa isang sociologist. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan tayo ang gateway sa Southeast Asia. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan yung unang takbo ng bagyo, tayo yung unang matatamaan. So for recorded history, we are really resilient. Even ang mga foreigners na nanirahan na dito, sabihin natin nakapag-asawa na ng mga Filipino, Filipina, nakikita nila na we are resilient and they too became resilient too. Nakalakas pa sa resiliency ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Ang paniniwala natin sa Poong May Kapal, sa Diyos, sa Bathala, na ito ay nagpapakita lamang ng isang mensahe na may kailangan tayong baguhin. Hindi rin bago sa mga Pinoy na idaan sa tawa at ngiti ang mga pagsubok. Pero sabi ng ilan ngayon, nakakasawa na. Lalo kung hindi naman acts of God, kundi kasakiman ng mga tao ang dahilan ng tinitiis nilang sakuna. Resilience does not mean na papabayaan lang natin na matalo tayo. Hayaan mo na, dadating ulit yan. Ang resilience kasama rin dito yung malaman natin kung sino ay pananagutan sa mga bagay-bagay na supposed to be dapat ginawa. Sabi ni Dr. Christopher Berse, ng UP National College of Public Administration and Governance, idinidikta ng batas sa gobyerno kung paano tayo magiging resilient, kaso hindi naman sinusunod. Ang goal natin is that as we spend more on prevention and mitigation and preparedness, let's say sa baha, mas mababa na. So ibig sabihin, mas kukonti yung kailangan ayudahan. Pero tila baligtad ang ginagawa para umasa tayo sa mga politikong namumudmud ng ayuda. Kung ganyan, ay hindi masasabing resilient tayo. Ang mga disaster naman din talaga ay
pwedeng gamitin, no, bilang bahagi ng politika. Kapag mas resilient na yung mga communities natin, mas kukunti na lang dapat yung mga kailangan or kakailanganin na ayuda. Nakagagalit ang flood control scandal pero sa pagputok nito, parang baha rin, hindi mapigil ngayon ang paniningil ng tao sa pananagutan. Sana nga hindi humupa ang galit na yan. Hindi ito katanggap-tanggap at dapat ay talagang ang mga tao mismo ay magumpisang mag-monitor, no? Maningil, no? Kung ano yung dapat na ibinibigay na serbisyo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Samantala, pinaimbestigahan ng DILG ang mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino at Juan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi raw nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Depende raw sa resulta ng investigasyon kung ano ang magiging parusa sa mga naturang opisyal. At yan ang mga balita ngayong Martes. 44 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.